Matapos ang sandaling panahon ay nagawa ng ma-rebuild ang bahay nila Seiko sa tulong nila Mr. Shrimp at Mr. Lodris, at nagpasalamat dito si Seiko kay Mr. Shrimp at tinawag niya itong Kappa, at talagang nakatulong daw ito, kung saan burnish off lang yun ni Mr. Shrimp at sinabi na gagawin niya ang lahat para dito. Nagsalita naman si Mr. Lodris sa kanyang language, at translate yun ni Mr. Shrimp na sinabi daw noon ay siya din ay honored na matulungan ng isang magandang babae, kung saan napakomento si Seiko na hindi naman daw yata naiintindihan ni Mr. Shrimp yung pinagsasabi nun. Si Momo ay nagpasalamat din kina Okaron at Aira, kung saan sinabi lang ni Aira na inaantok na siya at magmadali na daw sila ni Okaron at umalis. Masaya daw si Okaron kanya na naayos na yung bahay nila Momo, at somehow daw ay nagsimula na niyang ma-feel na bahay niya na rin yun at magiging uneasy siya kung hindi yun safe and sound, kung saan napablush naman si Momo nang marinig yun, at napasang-ayon siya at sinabi na naging isa na yung hangout place para sa all sorts of people bago pa nila yun mapansin, kaya kinakailangan daw nila yung mapanatiling protektado. Masaya niya ding sinabi na dumaan ulit sila Okaron dun, kung saan masaya ring sumagot si Okaron na syempre naman. Nagsialisan na silang lahat sa bahay nila Momo, at tuwang-tuwang nagpasalamat sa kanila si Momo at pumunta na lang daw sila ulit dun. Mahal niya daw silang lahat at utang nila ang kanilang buhay sa mga ito, at si Seiko naman ay napakomento na at ngayon ay meron na silang debt na kinakailangang bayaran properly. Anyway naman daw, hindi niya daw magagawa yung bento ni Momo ngayon, kung saan masayaong sinabi ni Momo na wag niya na yun isipin at matulog na lang ito. Sa kabilang banda, habang nakasakay yung mommy ni Gigi sa isang pick-up truck na may daladalang wood, ay dumungaw yun sa bintana at sinigawan si Gigi na masyado siyang mabagal, at inimagine pa nito na meron siyang pistols for hands. Sumigaw naman si Gigi na masyadong delikado na nilalabas ng mommy niya yung ulo nito sa bintana, at lumalabas na tumatakbo lang si Gigi dito, kaya napasigaw ito na anyway, bakit hindi daw siya pwedeng sumakay din dun. Di nagtagal, nakarating na sila sa labas ng shrine nila Momo, at sumigaw ulit yung mommy niya dito na nakarating na sila at gawin na daw nila yung gagawin nila dito, kung saan pinakalma siya ng asawa niya at hinaan daw nito yung boses niya. Mukhang sa mommy niya naman ni Gigi ang pagiging makulit, at habang papasok sila sa gate ay sumigaw yung mommy niya ng good morning at ang buong Anjoji family daw ay pumunta dun para i-rebuild ang bahay na ito. Kaya napakomento yung asawa niya na hindi niya kailangang sumigaw dun. Pagkakita naman nito sa bahay nila Momo ay hindi sila makapaniwala na hindi ito wasak. Binuksan ng bagong gising na Momo ang kanilang pintuan dun at agad na sinenyasan sila Gigi na wag silang maingay dahil natutulog pa daw yung grandma niya. Sa sumunod na eksena, habang naglalakad papunta sa school, nagsorry si Gigi sa lahat ng bagay kay Momo, kung saan sinabi ni Momo na kalimutan na lang nila yun at anyways daw, kamusta naman yung evil eye, kaya sumgout si Gigi na sa katunayan nag-transform siya sa form noon ng ilang beses, na nagpagulat kay Momo at nagpatameme. Pero dagdag niya, wala naman daw ginawang kahit ano si evil eye at pinanghawakan nun yung pangako niya, kaya hindi makapaniwalang tinanong ni Momo na talaga ba. Hindi niya naman daw alam kung dahil yun sa training na ginagawa niya. Pero recently ika ni Gigi, mas na-feel niya na connected siya sa evil eye na parang na-feel niya yung excitement nun coming through. At hindi lang daw hatred yon, at ang weird daw sabihin pero marahil ine-enjoy din daw nun yung sarili niya. Masayang sinabi naman ni Momo na nauunawaan niya yon, at kung may mangyari man daw ulit ay pumunta lang itong si Gigi sa kanila, kung saan biglang kinilig si Gigi sa pagiging maalalahanin niya. Natanong din niya bigla kung meron bang crush itong si Momo, kaya napablush din ito doon at nagsimulang umakto ng kakaiba habang kinikilig na ewan, kaya napakomento si Gigi kung hindi daw ba siya parang nag-overreact doon, kaya naiiritang nafa-flustered na sinabi ni Momo na hindi at no chance daw yun. Kahit ano daw ang sabihin nito ni Gigi ay hindi siya naaapektuhan in the least, kaya sinabi ni Gigi na ngayon ay binabadmouth na siya nito. Habang nagkukulitan sila ay biglang may tumawag kay Gigi na 3 babaeng estudyante, at nakablush ang mga ito na tinanong kung okay lang ba siya dahil ang tagal niya daw nawala sa school, kung saan makulit at papoging sinabi na naisip niya na panatiliin niyang in suspense ang mga cute young ladies na ito kaya nag-time off muna siya. Kaya napasaywat ang mga iyon habang kilig na kilig,
at si Momo naman ay sinimulan ng maglakad papalayo habang kita ang irita at Sean sabi na makipaglandian lang yun hanggat gusto niya. Narinig naman ni Momo na inaalok si Gigi ng isa sa mga babae ng bagong flavor ng Pampi, kaya dahil dun ay napalingon si Momo sa kanila at napasigaw na sandali lang, at nang may sasabihin siya, ay huli na ang lahat at nakapag-transform na itong si Gigi kay Evil Eye. Nagtaka itong si Evil Eye kung nasaan siya, at si Momo ay hindi makapaniwala na nakadamit pa rin itong si Evil Eye. Tinanong ng babaeng nang bigay ng Pampi kung nagustuhan ba ni Gigi yung juice at taiyaki flavor daw yun, kung saan nakakatakot na tumitig si Evil Eye sa mga babae at sinabi nakakatayin niya sila, at tasty naman daw yun, kung saan nanlaki ang mga mata ng mga babae sa kanyang reaksyon. Sinubukang takpan ni Momo ang sinabi ni Evil Eye sa pagsabi na sobrang tanda na ng joke na yon, kung saan nakilala naman siya ni Evil Eye at tinanong kung gusto niya din bang makatay, kung saan dinagdag lang ni Momo na sumabay na daw ito sa times. Matapos nila makalayo ng onti sa mga babae, sinabi ni Momo kay Evil Eye na sobrang bad timing nito at bumalik na daw ito sa pagiging Gigi, kung saan sinabi ni Evil Eye na ayaw niya dahil sobrang sarap daw ng iniinom niya. May nakakita naman sa kanilang dalawa pang estudyanteng babae, at napakomento ang isa dito na getting hot and heavy na daw itong si Momo first thing in the morning, kung saan nafa-fluster na samga si Momo na hindi niya yun nararamdaman. May napansin naman si Evil Eye na mga naglalaro ng soccer sa field, at bigla siya dong tumakbo papunta sa mga ito habang sumisigaw na sa kanya yun. Habang naglalaro yung mga players, bigla na lang sumulpot si Evil Eye at kinuha ang nilalaro nilang bola, kung saan napakomento yung iba doon na si Gigi pala ito at mukhang gusto na daw nito sumali sa soccer team, habang yung ibang naglalaro ay sinubukan siyang habulin at kunin pabalik ang bola sa kanya, pero sinipa na ni Evil Eye yung bola papunta sa isa pang player na tumama doon ng solido. Sa sumunod na eksena, pinuntahan nila ni Momo ang isang vending machine sa loob ng school nila, pero nadismaya si Momo dito dahil wala ng hot drinks na laman yung machine na ito, habang si Evil Eye ay sinasabi na gusto niya ulit ng masarap na juice na iniinom niya kanina, at pinaliwanag ni Momo na inisip niyang bigyan ito ng mainit na inumin para mapabalik sa pagiging Gigi. Napakomento si Momo ng Cest Lavai, na nangangahulugang that's life, at least daw ay hindi nang aatake ng mga tao itong si Evil Eye, at kung gayon daw ay babantayan niya na lang muna ito. Matapos yun, pumasok na sila sa classroom at dito, kinakalabog ni Evil Eye yung desk niya, kaya sinenyasan siya ni Momo na tumahimik, kaya napalingon siya dun habang yung katabi niya ay nagtataka. Dinampot ni Evil Eye ang isang ballpen sa desk niya, at tinignan niya si Momo kung ano yung ginagawa nun sa ballpen, kaya sinubukan niya yung gayahin, at napatingin naman si Momo nang makita siya nitong nagsusulat, at pabulong pa siya nung tinanong kung ano yung sinusulat niya. Bigla naman siyang sumigaw na gusto niya silang patayin, kaya nakuha niya yung atensyon ng lahat ng nasa loob ng classroom, habang si Momo ay nabigla at agad siyang sinubukang patahimikin. Tinak pa ni Momo yung bibig niya habang tinatanong siya ng teacher nila kung meron daw ba itong gustong patayin sa loob ng klase nila, kung saan sumagot siya doon na lahat ng humans ang gusto niyang patayin, at sinubukan naman yung pagtakpan ni Momo sa pagsabi na obsessed lang daw talaga ito sa gag na yun for some reason, at agad niya ding sinigawan si Evil Eye na hindi na yun popular habang tinatawag yung shit for brains. Sa sumunod na eksena, lunch break na nila kaya pumunta muna sila sa kantin ng kanilang school, at dito, napatitig si Evil Eye sa kanyang paligid, at sa nakuha niyang pagkain dito. Nadismaya ulit si Momo dahil nang manghingi siya sa coke ng mainit na pagkain ay wala na, kaya nag-sorry yun sa kanya at na halos sold out na sila sa lahat ng binibili dun ngayong araw. Tinitigang maigi ni Evil Eye ang kanyang pagkain, at agad niya yung sinubo gamit ang kanyang kamay kaya napasigaw si Momo na hindi ganon, at gamitin daw nito yung chopsticks. Inabutan siya ni Momo ng chopsticks at ipinakita din sa kanya kung paano yun gamitin, pero nang subukan yun ni Evil Eye ay hindi niya yun magamit ng tama, kaya nairita lang siya doon at ibinato yung chopsticks na binigay sa kanya, at pinagpatuloy ang kanyang pagkain gamit ang kanyang kamay, kaya napakomento si Momo na kung gayon ay baby steps na lang talaga. Matapos yun, kinita ni Momo sila Miko at Kay, at dito sinabi ni Miko na merong something kay Gigi, kaya napatanong si Momo kung ano, at pinaliwanag ni Miko na kagaya na lang ng pagsabi nun na papatayin niya ang lahat ng tao palagi,
kaya sinabi ni Momo na sinusubukan lang nun palitan ang kanyang image. Napasigaw naman si Kay na may na-realize siya, at baka na-possess daw yun ng apartment complex ghost, kaya napatanong si Momo kung ano yung sinasabi niya, at dinagdag ni Kay na baka na kay Gigi yung golden ball, na nagpakuha ng atensyon lalo ni Momo. Pinaulit ni Momo yung sinabi ni Kay at paano daw nito nalaman ang tungkol sa gold balls, at naalala dito ni Miko na kaya hindi yun alam ni Momo ay dahil wala itong cellphone, kaya pinakita ni Miko sa kanya galing sa cellphone habang pinapaliwanag na big deal yun sa group chat nila ngayon. Ang apartment block Spectre. Nang tignan ni Momo yung imahe na pinapakita sa kanya ni Miko, ay nakita niya dito ang isang golden ball na lumulutang sa may hallway ng isang apartment. Sa sumunod na eksena, pumunta tayo kay Okarun habang nagbabasa ito ng isang magazine, at habang ginagawa niya yun ay biglang may nagsabi na sa battlefield na ito, hindi ito ay actress at hindi daw ito Setsuko, at hindi daw niya gugustuhin pumunta sa impyerno. Lumalabas na isa itong lalaking estudyante na chubby na may kimpi na buhok at manipis na salamin, at sinabi nito na nakikita niya itong si Okarun, at tinawag niya itong enemy. Dahil doon ay napatulala sa kanya si Okarun at lumingon sa kanyang tabi, kaya sumigaw yung lalaking ito na siya yung kinakausap nito. Dahil doon ay biglang kinabahan si Okarun at bumilis ang tibok ng kanyang puso habang flustered na tinatanong kung ano yung gusto nito, at bakit daw ito nakikipag-usap sa kanya, at sumagot yung lalaki na wala itong interest sa mga lalaki, pero unavoidable daw yun. Bluntly nitong tinanong kung paano siya naging malapit kay Momo, kaya napaka si Okarun at dinagdag ng lalaki na sobrang kakaiba dahil subpar daw ang kanyang mukha, isa daw siyang shrimp, at totally dolls-vile daw siya, pero kahit ganun ay lagi daw chummy yung si Momo sa kanya, at ngayon daw ay maski si Aira ay ganun din. Sabihin daw niya dito kung paano niya yun ginawa, at kung ano yung method niya sa pagiging attractive sa mga magagandang babae, kung saan sumagot si Okarun na nagkakamali siya at hindi siya attractive para sa mga yun at all. Dumating naman dun si Momo at tinawag nito si Okarun ng may urgency, at pagkalapit nito ay pasiga nito na nakita na niya yung other family jewel niya, at pagkalapit nito ay napablush yung lalaki habang si Okarun ay sinesenyasan siyang tumahimik. Dahil dun ay nagsorry si Momo at nagtanong kung nakakaabala ba siya, kung saan nahihiyang sumagot yung lalaki ng hindi at ipinaliwanag na wala lang yun at hindi naman ganoon kaimportante para maabala niya. Tinanong din ni Momo kung kaibigan ba siya ni Okarun, kung saan humindi siya at pinaliwanag na well, ibig sabihin niya ay lahat naman ay may kanya-kanyang definition of friendship, at kung gayon daw pwede niya na din magamit ang friend dun, kaya masayang sinabi ni Momo na nauunawaan niya yon, at blumang na sinabi ni Momo na umaasa siyang magkasundo sila ni Okarun, kung saan kita ang kilig at pagka-blush sa mukha ng lalaki at ni Okarun. Matapos yun, binalik na ni Momo yung topic niya at sinabi kay Okarun na nakita na nito yung golden ball niya, kung saan na-shock yung lalaki at sinabi na not again, at sinabi ni Okarun na pag-usapan na lang nila yun sa labas. Sa isip naman ng lalaki ay sinabi nito na nakuha na niya yung sikreto sa pagiging attractive, at yun daw ay saucy language. Habang papatayo si Okarun sa kanyang desk, meron namang nag-excuse me sa kanila ni Momo kaya nakuha nun yung atensyon nila, at pagkalingon nila dun ay lumalabas na 3 babae ito, at yung isa dito na nakasalamin ay nahihiyang tinanong kung hindi daw ba ay tiga class B siya, at pwede daw ba nilang hilingin kay Momo na tigilan niya ang paglabas-pasok sa ibang klase, kung saan napatitig dun si Momo at napaisip, at dinagdag ng babae na ang ilang estudyante dun ay nag-aaral, at yung lahat daw ng ingay dun ay isang nuisance. Nag-sorry naman si Momo dahil dun at magiging mindful na daw siya dun, at inaya na niya si Okarun na lumabas, kung saan sumang-ayon si Okarun sa kanya. Habang papalabas sila ay bigla namang tinawag ng babae si Okarun at sinabi na hindi niya namang kailangang sumunod kay Momo grudgingly, kaya napalingon sila ni Momo dun at nagtaka, at dinagdag ng babae na since hindi niya yun kayang sabihin ay ito na ang magsasabi para sa kanya. Napatigil dun sila Okarun at napatanong si Momo sa kanya kung totoo ba yon, kung saan napakamot ng ulo si Okarun at sinabi na hindi at tinanong yung babae kung ano yung pinagsasabi nun. Mataray naman na sinabi ni Momo sa babae na sinabi ni Okarun na hindi yun totoo, kung saan lumaban yung babae at sinabi na nang dahil nasa harapan ni Okarun si Momo ay masyado yung takot para sabihin otherwise.
Kinikilig naman na kinausap ng babae si Okarun at nagsorry siya dito dahil hindi daw nito napansin dati. At ang babae daw na ito ay ang class president kaya pwede daw sabihin sa kanya ni Okarun ang kahit ano. Kung saan sinubukan siyang kausapin ni Okarun at habang sinusubukan niya palang magpaliwanag ay nairita na si Momo sa kanya at pinilit siyang sabihin na yung sasabihin niya dito. At tinawag siya nitong idiot, kung saan sinabi niya na sinusubukan na niya ngayon. Hamarang bigla yung class president kay Okarun at sinabi na wag silang i-threaten ni Momo, kaya lalong natameme si Okarun doon at napaha. Nairita na si Momo dito at pinatahimik na yung babae, kung saan hinaan daw niya yung boses niya ika ng class president, habang si Okarun ay nasa gitna nila na hinihiling na hayaan siya nilang pagsalitain. Yung lalaki naman ay kung ano-ano na yung ginagawa habang naiirita kay Okarun sa isip niya at tinatawag yung blasted Casanova. Inisip niya dito kung kailan ang tamang oras para mag-cut in, at habang nagsalita si Momo ay inisip niya kung ngayon na ba, at ang lovely daw nito. Di nagtagal, bigla siyang nag-stretching at sinabi ang 10-gallon winner, kaya napalingon sa kanya yung tatlo, at dinagdag niya ang mga katagan pure beef, kung saan seryoso lang siyang tinitigan ni Momo at ng class president, kaya nagsimula na siyang pagpawisan sa kabadun at napakomento ng Wang, at dahil dun ay napakomento si Momo kung gusto niya bang mabugbog dito. Sa sumunod na eksena, pumunta tayo sa isang apartment building, at habang papunta sila dito ay naiiritang tinanong ni Momo kay Okarun kung ano ba yung meron sa class president na yun at talagang pinipiss off daw siya noon. Ano naman daw ba yung alam noon tungkol kay Okarun? Kung saan sinabi ni Okarun na nalunod siya from all sides at hindi na siya makapag-react. Dagdag niya na wala sa class niya kahit kailan na lumapit sa kanya para makipag-usap dati, at medyo naging masaya siya doon ng onti, at nang sasabihin niya pala yung pero, nagkomento si Momo na dahil yun sa cool na siya ngayon, kaya na-shock si Okarun at gulat na sinabi na talaga ba, kung saan kinikilig na sumang-ayon si Momo pero hindi yun nakikita ni Okarun. Napayay si Okarun at sinabi na nagawa na niya yun, kaya natawa si Momo sa kanya bigla, na nagpahiya sa kanya at nagpatanong kung okay lang ba siya, kung saan nilabas na ni Momo yung malakas niyang tawa doon at seryoso daw ba siya sa reaksyon niya, kung saan nahihiyang tinanong ni Okarun na kung gayon ay ano daw ba dapat yung sabihin niya doon, kaya sumagot si Momo na sabihin niya lang yung sinabi niya at bagay daw yun sa kanya. Matapos yun ay binalik na ni Momo yung topic nila tungkol sa balls ni Okarun at hindi daw ba ay nakita na nito yung picture ni Miko, kung saan sumang-ayon si Okarun at pinaliwanag na yung space na nakapalibot sa gold ball ay mukhang warp, kung saan dinagdag ni Momo na para daw isa yung orb or ball of fire. Sinabi naman ni Okarun na ilang spiritual entity ay marahil dinadala na yun somewhere, kaya na-point ni Momo na sinabi din naman daw ni Turbo Granny na gugustuhin din ng ibang spirits yung ball na yun. Habang nag-uusap sila ay lumalabas na nakikinig ng palihim sa kanila yung lalaking kumausap kanina kay Okarun sa isang tabi, at napakomento ito na walang pag-aalinlangan na nagde-dirty talk sila Momo at Okarun dun, pero bakit daw? Bakit daw acceptable kay Momo yung dirty jokes ni Okarun, habang yung sa kanya ay worth 1,000 deaths, kaya kinakailangan niya daw yung malaman. Pagkatapos niyang makinig ay cringy itong nagposang habang sinasabi na kinakailangan niyang makamit ang esoteric art form na yun, at kinakailangan niya daw matutunan kung paano ginagamit ng isa ang dirty language in a natural way. At pagkatapos ay hinihiling niya daw na magkaroon ng make-out time kasama ang true beauties kagaya ni Momo, at agad niyang pinalitan ang salita niyang hiling at sinabi na gagawin niya talaga yon. Naisip niya naman bigla kung ano ba yung ginagawa ng dalawang yun sa ganitong lugar. At habang inisip na hindi naman silang mukhang nakatira sa apartment complex na ito ay may nataman siyang empty can of paint kaya gumawa yun ng ingay, na nagpalingon kila Momo at Okarun sa kanyang direksyon, at dahil dun ay nakita na siya ng dalawa, kaya sinubukan niyang pagtakpan yung pag-stalk sa kanila sa kabadong pagsabi ng isa yung coincidence. At habang sinasabi niya na hindi niya alam na parehas sila ng dinadaanan pauwi, ay nagsimula siyang lumutang na nagpataka sa kanya, at napakomento ng what the. Nang makaangat na siya ng head level, bigla siyang mabilis lumipad papunta kay Momo, at dito ay naisip niya na sa rate na ito ay magdidikit yung mga labi niya at mga labi ni Momo. Gayunpaman, bago pa siya makadikit kay Momo ay nakapag-transform na si Okarun sa kanyang Turbo Granny cursed form at mabilis siya nitong hinaranggan at sinipa ang kanyang mukha para maiba ang kanyang trajectory.
Napatumba yung lalaki dito at habang duguan ang ilong ay napatanong ito kung bakit nangyari yon. At dito ay nakilala siya ni Momo bilang yung perv sa klase nila Okarun, at inisip na siya kaya ang ball spirit. Tinawag naman ni Okarun si Momo at pinatitig sa kabilang side sa pinanggalingan ng lalaki, at dito nila nakita yung lumulutang na golden ball. Agad na inutusan ni Momo si Okarun na kunin ito yung ball na yun habang ginagamit niya ang kanyang powers. Kaya sumugod naman ng mabilis si Okarun papunta sa ball habang napapakomento ng what a bomber. Sinubukang ablutin ni Momo yung golden ball gamit ang kanyang powers, pero hindi niya yun magawa dahil sa bilis nun. Kaya si Okarun naman ay sinubukang hulihin yun gamit ang kanyang bilis. Pero nang subukan niyang hawakan yun ay bigla yung nagpalabas ng pambihirang liwanag at aura. Kaya nagulat si Okarun doon at sa lakas ng pinapalabas nung aura ay napalayo yung mga kamay ni Okarun doon at napatalsik ng tila biglang magpalabas iyon ng sandamakmak na heat strikes. Nag-alala si Momo sa kanya dahil doon, pero nagawa niya namang mapigilan ang kanyang pagtalsik, at pagka-landing niya ay agad niyang pinaalam kay Momo na hindi yun isang specter, at may physical body daw yun. Sigurado daw si Okarun dito, at may tao daw talagang nandoon. Pinag-ingat naman niya si Momo dahil hindi niya daw yun makita, pero talagang nandoon daw ang nilalang na kinakalaban nila. Nagsimulang lumipad papalayo sa kanila yung golden ball, kaya nagulat sila doon at agad na pinapasa ni Okarun si Momo sa likod niya para habulin yun, habang si Momo ay nagtataka kung ano yung meron sa bowlang yun. Pagkapasa ni Momo ay agad silang kumilos at tinuro ni Momo na lumiko sa kaliwa yung ball. Habang yung lalaking may kimpi na buhok ay nagulat dun at nagselos dahil nabibigyan ni Okarun si Momo ng piggyback ride. Tinawag naman ni Momo yung lalaki na pervy, at inutusan niya yun na bantayan yung mga bag nila, at kapag nawala niya daw ang mga yun ay papatayin niya ito, kaya agad na sumalo daw yung lalaki at sumang-ayon. Nagalit naman bigla si Momo at sinabi na that settles it, at talagang patay na itong lalaki sa kanya. Kaya mangiyak-ngiyak na tinanong ng lalaki na bakit, at ano daw ba yung mali sa dirty jokes niya, kung saan galit na sinabi ni Momo na ang dirty jokes niya yung creepy. Matapos iyon ay pinagpatuloy nila Momo ang paghabol sa golden ball paakyat ng apartment, at sinigawan yun ni Momo na bumalik yung ball na yun sa kanila. Kaya pinoint ng lalaki na pero itong si Momo ay gumagamit ng saucy language ngayon. Nakarating sila sa isang hallway ng isang floor, at nang magmasid sila ay nag-alala si Momo dahil nawala sa paningin nila yung hinahabol nilang ball. Sa hindi nila inaasahan, biglang may umatake kay Momo galing sa likod kaya napatalsik siya dun, na nagpaalala kay Okarun. Pagkalingon naman ni Okarun sa kanyang likod ay agad siyang sinapak ng invisible nilang kalaban sa mukha na nagpa-atras sa kanya, at inulit-ulit iyon ng kanilang kalaban na lalong nagpa-atras sa kanya. Nagawang makaupo ni Momo dito at agad na pinapanta ang kanyang hand power sa kalaban nila. Gayunpaman, dahil sa bilis ng ball na yun ay hindi niya ulit yun nahablat, kaya nairita na si Momo dito at tinanong kung ano kaya yung nilalang na kalaban nila at as daw ang mga yun. Umalis sa hallway yung ball at mabilis na lumipad pababa ng apartment, at agad yung pinaalam ni Okarun kay Momo, kung saan sinabi ni Momo sa kanya na humawak siya ng mahigpit sa kanya. Kaya napatanong si Okarun kung sigurado ba siya, kung saan sumigaw ng oo si Momo. Nang yamakap si Okarun sa kanya ay ginamit niya ang kanyang power upang gawing parang swinging vine habang nakahawak ito sa pader ng railing ng hallway para mahabol nila ng mabilis yung ball. Nakita nila yung ball sa mas mababang palapag ng apartment kaya agad nila yun nilapitan. Pero bago pa nila yun malapitan ay bigla yung sumugod sa kanila at nagpadala ng isang strike na nagpatalsik sa kanila papalayo ng hallway. Nagsimulang malaglag sila Momo galing sa mataas na lugar, pero gamit ang kanyang power ay binalot niya ang kanilang katawan ni Okarun ng barrier na nagpaligtas sa kanila sa pagbagsak. Gayunpaman nadaganan niya parents si Okarun pagkabagsak nila kaya tinanong niya ito kung okay lang ba ito, kung saan sumagot ito na sandali lang at hindi ito makahinga. Umalis na sa pagkakapatong si Momo sa katawan ni Okarun at nag-sorry siya dito, at habang hinihingal ay sinabi ni Okarun na okay lang yon. Napakomento naman si Okarun na nakakabaliw ito at hindi niya daw na-imagine na maging ganun ka-powerless kapag hindi niya nakikita yung kalaban niya, kung saan ganun din daw yung nararamdaman ni Momo. Nagmaktul sila dito at sinabi na pandaraya na ito at hindi daw nila makita yung kalaban nila, at paano daw yun allowed,
kung saan sinabi ni Okarun na wala namang kinalaman yung pandaraya dun. Bigla namang may sumigaw galit sa pangatlong palapag ng apartment kaya nakuha nun yung atensyon nila, at inisip ni Momo na boses yun ng pervy na may kimchi na buhok. Kaya napatanong din siya kung sinundan ba sila nun, habang si Okarun ay napasigaw na masama yun. Agad na nag-transform na ulit si Okarun sa kanyang cursed form at pinasan si Momo para umakyat, at habang umaakyat ay pinag-usapan nila ang kanilang strategy, kung saan sinabi ni Momo na wala at ang priority nila ay iligtas yung pervy na yun. Habang umaakyat ay nakita nilang nalalaglag na yung lalaking nakakimpi sa building, kaya kinilabutan doon si Momo pero agad niya ring sinubukang saluhin yung lalaki gamit ang kanyang powers, kung saan nagawa niya naman yun. Dinala niya yun sa hallway kung nasaan sila, at nagpasalamat yun sa pagligtas niya, at that calls for a hug daw. Kaya nairita sa kanya si Momo at tawag siyang dumbass, at wag daw niya silang sundan at nasan daw ba yung mga bag nila. Si Okarun naman ay sinigawan siya na papalapit na sa kanila yung ball, at habang lumalapit sa kanila ay nagyabang yung lalaking may kimchi na buhok na tatanungin niya kung sino talaga si Momo mamaya. Pero sa ngayon, sinabi niya na dapat nilang ipaubaya ito sa kanya, at dahil dito, nainis si Momo at sinabi na siya ang nakakaabala, at dapat na siyang umalis. Sumugod yung lalaki at ginamit ang kanyang move na jetstream attack, pero habang tumatakbo yun ay nadapa lang yun kaya napatameme si Momo at napakomento na wala naman yung ginawa, habang si Okarun ay napakomento na this sucks. Sumigaw naman bigla yung lalaki na nakikita nila yung nilalang na yun from three sides, kaya meron daw high possibility na gumagamit yung kalaban nila ng retroreflective projection, at nakuha nun yung atensyon ni Momo. Agad na kumilos ang duo at umakyat si Momo sa handrail ng apartment habang si Okarun ay nagsimulang tumakbo papalapit. Nag-swing si Momo dito, at nang tignan niyang maigi yung golden ball sa may left side ay unti-unti nung napansin na may katawan nito, kaya napasigaw siya na nakikita na Ayla yung kalaban nila, at agad niya yung dinakma gamit ang kanyang powers. Nang mahawakan niya yun ay sinignalan niya si Okarun na nahuli niya na yung kalaban at sa may kamay niya daw ito tumarget. Tinitigan ni Okarun ang golden ball na ito, at agad na nagkomento na oras na para magseryoso. Sa isang iglap, ginamit ni Okarun ang kanyang pambihirang bilis upang atakihin ang invisible nilang kalaban, at sa sobrang bilis niya ay nagsanhi siya doon ng malakas na wave of wind kaya napaharang si Momo sa kanyang mukha habang yung lalaki ay muntikan ng malaglag sa apartment. Nawasak yung pader ng hallway nung tumalsik yung natama ni Okarun doon, kaya napatameme sila doon at napanganga sa gulat. Napa-nice one si Momo kay Okarun, kung saan binalik yun ni Okarun sa kanya. Sinabi din ni Momo na maganda rin yung ginawa ng lalaking may kimchi yung buhok dito sa pag-figure out ng weak point ng kanilang kalaban. Nagyabang muli yung lalaki at sinabi na ang pagiging invisible ay tiyak na nangangahulugan ng optical camouflage, at ito ay isang pangunahing kaisipan sa science fiction, at idinagdag niya na sa pamamagitan ng pagtukoy sa imahe na makikita ng ibang tao, at pag-project ng imaheng yun sa isang organic electroluminescent suit, magmumukhang transparent ang katawan ng taong nakasuot nito. Pero kung hindi mo daw kayang i-project accurately yun sa line of sight ng kalaban mo ay hindi yun gagana, kaya ineffective daw yun sa isang sitwasyon na may maraming sets of eyes. Sinilip nila Momo at Okarun ng pader na pinaglaglagan ng kanilang kalaban, at nagulat sila nang makita yung nakita nila. Lumalabas na isang halimaw ang kanilang kinakalaban dito, at mukha yung isang baby Godzilla na may kakaibang scale pattern. Hindi sila makapaniwala nang makita ang tunay na anyo nito nang sumilip sila sa baba. Ano daw yun? Tanong ni Momo dahil mukhang hindi naman yun spirit. Nagningning naman ang mga mata ni Okarun nang sabihin na isa raw yung kaiju. Nang tanungin ni Momo kung ano yun, wala din palang ideya si Okarun. Bigla namang pumagitna sa kanila ang perv na sinabing ano naman daw ang sabol na natalo nila sa tulong ng mga clues niya. Sinuntok naman ito ni Momo at sinabing tigilan na ang non-stop foul mouth niya dahil kinikilabutan daw siya sa mga sinasabi nito. Napa-ouch naman ang perv sabay sorry dahil masaya daw siya sa physical contact na yun. Habang si Okarun naman ay star-struck pa din sa kaiju. Nagtataka naman si Momo dahil nung invisible pa daw ito, kitang-kita nila ang family jewel, pero ngayon wala na daw ito at nag-agree naman si Okarun doon.
Napaisip naman ng Perv kung ano daw ang pagkakaiba nun sa Sosi language niya. Samantala, sinuggest ni Momo na ngayong hindi na gumagalaw ang creature ay bumaba daw sila upang imbestigahan. Sa likod naman, kinausap ng Perv si Okarun at tinanong paano daw ba talaga magagamit ng tama ang bad language. Payo naman nitong, best na wag niya nalang gamitin yun at all. Narindi naman si Momo kaya't sinipa niya ito sa puwet at pinatahimik. Pero imbes na masaktan, ay mas lalo pang sumaya ang Perv sa ginawa niya. Tinawag naman bigla ni Okarun si Momo at yun pala ay dahil makikitang nakasilip na ang mata ng kaiju sa kanilang tatlo, bagay na ikinabahala nila. Nang tumayo ito, makikitang sobrang laki pala ng kaiju na yun, sinira nito ang isang bahagi ng gusali. Lampas pa sa bubong ng mga apartment complex at kondo ito. Kaya naman, wala nang nagawa pa ang tatlo kung hindi ang tumakbo upang iligtas ang mga sarili nila. Tinuro naman ni Okarun kay Ayase ang sky na tila ay nagdilim. Dahil dun, nabanggit ni Momo na maaaring space alien yun. Hindi naman niya matanggap ito habang parang excited pang binanggit ni Okarun na space kaiju daw yun. Pero nang tanungin siya ni Momo kung paano daw talunin yun, sagot nitong hindi niya alam. Muli nagtanong si Momo ano ba daw ang weak point ng napakalaking creature na yun, pero walang maisagot si Okarun sa kanya habang tumatakbo sila. Habang naglalakad, nagulat naman si Aira nang mapansin ang kalangitan at naisip na maaring aliens daw yun. Tumatakbo naman si Gigi at tinawag si Aira. Natuwa siyang makita ito dahil lahat na lang daw ay biglang nawala sa isang iglap. Concerned naman si Gigi kung may nagawa ba daw siya, pero wika ni Aira na hindi niya daw kasalanan yun. Naglakad na ng sabay ang dalawa at sinuggest ni Aira na hanapin daw muna nila si Momo. Hindi naman makapaniwala si Gigi na naging kulay itim na ang kalangitan. Bigla naman silang napatigil naman nang makitang kumakaripas ng takbo si Momo sa direksyon nila. Sinasabi nitong may kaiju daw kaya tumakbo na sila. Pagkatingala, nakita na nga nila ang tinutukoy nito. Kaya naman na-shock sina Aira at Gigi dito at napasigaw pa nga nang makita ang higanteng nilalang na yon. Samantala, nadapa naman ang Perv kaya't napatingin si Momo sa kanya at tinawag ito. Gayunpaman, nakaporma na ang kaiju upang apakan ito kaya naman napasigaw na lang upang humingi ng tulong ang Perv dahil hindi niya raw kayang tumakbo lang ng tumakbo. At nang mapansin nitong huli na ang lahat, ginamit ni Momo ang giant hand ability niya upang maharangan ito. Saktong dumating naman si Okarun upang hilahin ang kaklase nito. Nang lumapag na ang paa ng kaiju ay nakalayo na ang dalawa. Nagsama-sama na nga sila at nagtulungan upang matalo ang kaiju. Naiirita naman si Aira na umaatake ang mga ganong klaseng nilalang tuwing naka-uniform sila at nag-agree si Momo sa sentimiento nito. Samantala, inutusan naman ni Momo si Gigi na hilahin daw ang isa pang schoolmate nila na nandun at ilayo. Nainis naman si Aira na nangunguna na naman si Momo siya raw ang leader. Kaya naman, inulit nito ang sinabi ni Momo at ipinakiusap kay Gigi na dalhin ang estudyante somewhere safe. Sumunod naman ito at ainalalayan ang Perv. Patuloy pa din ang pag-aamok ng kaiju, kaya naman ginamit ni Aira ang ability nito upang makalapit sa kanya. Habang buhat naman ni Okarun si Momo sa likod na nagsabing, mag-regroup na lang daw sila sa bahay pagkatapos. Buhat-buhat naman ni Gigi ang Perv sa likod niya. Gamit ang hair manipulation ability nito, nakaangat si Aira ng mabilis sa building. Tinawag nito ang pansin ng kaiju at sinabihang maging mindful daw siya sa oras at lugar. Hinayla naman nito ang kotse sa baba gamit ang buhok niya at sinabing, kung hindi niya daw gagawin yun ay hindi siya gaanong sisikat. Hinampas niya sa mukha ng kaiju ang kotse na yun. Sa baba, nakita naman ni Momo yun at pinuri nito si Aira sa ginawa niya. Pero tinawag siyang dork ni Aira at sinabihang targetin daw nito ang legs ng kaiju at isa pa, tawagin daw siyang leader nito. Nairita naman si Momo at sinabihan lang siyang shut up at tinawag na blockhead Aira. Gamit ang giant hand, kumuha ito ng kotseng kuba upang patamaan ang paa nito. Gayunpaman, nadurage lang ito ng kaiju kaya naman dali-daling tumakbo si Okarun upang tumakas. Ang bobo daw nito komento ni Aira at yun daw ang napapala niya dahil hindi siya nito tinawag na leader. Ngayon, pagmasdan niya raw ng malapitan kung paano gumagalaw ang isang leader.
Nabahala naman si Momo para sa kanya at sinabihan itong mag-ingat dahil hindi niya napansin ni Aira na target na pala siya ng kaiju na walang kahirap-hirap siyang hinampes sa isa pang gusali. Gulat na gulat naman sina Momo nang makita ang nangyari. Sa kabilang banda, buhat ni Gigi ang curve na nagtataka ano ang nangyayari. Pawis na ito kaya naman nakiusap si Gigi na kung maaari, huwag daw siyang tuluan ng pawis nito. Na-offend naman ang Perv sa kanya at tinawag siyang handsome bastard dahil dun. Aniya, mukhang nice guy ito pero snob daw ito underneath ng nice guy facade niya. Paglilinaw naman ni Gigi na hindi ganun yon. Pero hindi siya maintindihan ng Perv na sumagot lang na kainin daw nito ang pawis at snot niya. Muli, nakiusap si Gigi na tigilan niya daw yun, or else, mas lalo pang lalaki ang problema. Ngunit, huli na ang lahat. Napatilapo na nga ang Perv na sinabihang ang sama daw nito. Dahil dun, nagmorph na si Gigi into Evil Eye. Takang-taka naman ang Perv nang makita ang pagbabagong anyo nito. Gayunpaman, nagawa ni Gigi na mag-focus at ma-overcome ito, kaya't bumalik din agad siya sa normal. Sobrang lapit na daw nun kaya't sinabihan nito ang Perv na tigilan niya na daw yun. Ngunit hinangin ang pawis nito sa kanya, kaya naman muling naging Evil Eye ito. Na-curious naman siya ano daw ang meron at tinanong kung nais ba daw nitong mamatay. Binato ng Evil Eye ang buhat niyang backpack at tinanong, bakit daw nakatayo sa harap niya ang Perv. Hindi naman makapaniwala ang Perv na nag-iiba ang mukha ni Gigi at tinanong kung parehas daw ba sila ni Takakura. Pero hindi na siya sinagot nito at naglakad na lang palayo. Pinahinto naman ito ng Perv at tinanong saan daw siya pupunta. Hindi ba daw ay siya dapat ang magdadala sa kanya? Dinuro niya ito at sinabing, okay lang ba daw talaga sa kanya na iwan lang siya doon mag-isa. Dagdag niya, ano daw kaya ang sasabihin ni Momo kapag nalaman niya yun? Nagulat naman ang Evil Eye nang marinig ang pangalan nito. Kaya tinanong niya, nasaan na daw si Momo? Nagulat naman ang Perv at pinaalala na sinabihan daw siya ni Momo na tumakas sila doon at mag-meet up na lang sa bahay nila. Na-shock naman ito nang marinig ang meet up. Inisip ng Evil Eye na maaaring ang ibig sabihin nun ay okay na makipaglaban nito kay Okarun ngayon. Sobrang saya niya dahil doon, kaya tumakbo na ito. Sinundan naman siya ng Perv na sinabing wag daw siyang basta iwanan nito doon. Balik sa kaiju, makikitang nawarak nito ang isang building, nang pinatamaan niya si Aira at nakita ito ni Momo na wala nang nagawa pa. Nakangiti lang ang kaiju habang nakahandusay na sa lapag si Aira dahil sa nangyari at tila duguan na nga dahil sa impact nito. To the rescue naman si Okarun na sinabihan si Momo na lumayo muna. Pumorma ulit ang kaiju upang paisatin si Aira gamit ang napakalaking kamay nito ngunit dali-daling lumapit si Okarun dito at sinabing mag-all out na daw siya. Sobrang tulan nito at nang hamapas na ang kaiju muli, maswerteng nakuha na ni Okarun si Aira. Pinuri naman ito ni Momo dahil dun. Gayunpaman, habang nasa ere, na-realize ni Okarun na nagamit niya na ang ikalawang all-out niya kaya naman bumalik ito sa normal state niya. Gulat naman si Momo dahil pabagsak na ang dalawa. Buti na lang at nagamit nito ang psychic power niya upang masalo sila, kaya naman nagpasalamat si Okarun dito. Ngunit nainis naman si Momo dito at tinanong ano daw ba ang iniisip niya dahil ngayon, hindi niya na makakayanang mag-transform pa. Sagot naman ni Okarun na hindi niya na kasi alam ano pa ang gagawin. Makikita namang nasa likod na nilang dalawa ang kaiju na ini-stretch ang mga kamay nito upang hulihin ang dalawa gamit ang mga palad niya. Gayunpaman, hindi ito nagtagumpay dahil nahila agad sila ni Momo. Oras na daw upang tumakas sila, pero concerned naman si Okarun nang mapansing tatama sila sa mga cable ng kuryente. Pina-shut up naman ito ni Momo na sinabihang siya na lang daw kaya ang gumawa ng sarili niyang getaway. Ngunit hindi naman kaya ni Okarun dahil walang malay si Shiratori. E di gisingin niya daw, wika ni Momo, anyway hindi ba raw siya ang leader. Nag-comment tuloy si Okarun na ang min daw nito. Sa wakas, naabot na nila ang bahay ng mga ayase. Halatang pagod na si Momo dahil sa kakatakbo nito buhat-buhat ang dalawa. Nag-sorry tuloy si Okarun at nagpasalamat sa kanya. Tumingin si Momo sa labas at sinabing, nasa loob na daw sila ng barrier kaya't magiging okay na sila ngayong nasa bahay na sila.
Samantala, maingat namang ibinaba ni Okaron si Shiratori. Ngunit nagtataka ito kung okay lang ba siya dahil hindi niya daw ito mabitawan. Yun pala, mahigpit ang kapit nito sa kanya na tila gustong-gusto na makaakbay siya. Nairita naman si Momo dahil nagpapanggap lang daw pala ito. Sinugod ito ni Momo at tinanong, gaano katagal niya daw pinik yun. Sagot naman nitong ang min daw niya. Muling tinanong ni Momo, gaano daw katagal na since bumalik ang malay niya dahil binuhat niya pa siya all the way dun sa bahay nila. Sinisi naman siya ni Aira kaya siya tinamaan ng kaiju in the first place. Habang nagsasagutan ang dalawa, gulat naman si Okaron nang mapansin ang Evil Eye na papalapit. Hindi nila inasahan ito. Gayunpaman, excited ang Evil Eye na sinabing, bilisan na daw nito at maglaban na sila dahil ang tagal niya nang naghihintay. Sagot naman ni Okaron na hindi daw fighting day ngayon kaya hindi sila maglalaban. Agree naman si Momo dito at hindi daw ngayon ang laban nila, habang si Aira ay napansin lang ay nakabihis ito. Bamulong naman si Momo kay Okaron tungkol sa ano ang gagawin nila at dapat ba daw ay hilingin nila sa Evil Eye na makipaglaban kasama nila. Pero hindi pumayag si Okaron dito dahil ang pangako daw ay ang lalabanan niya lang ay siya. Kung sasabihin daw nila ngayon na okay lang na lumaban ito sa iba, hindi sila sigurado kung paano niya ma-interpret yun after. Curious naman ito kung wala ba daw si Seiko doon ngayon at sinabi ni Momo na may TV appearance daw ang lola niya kaya naman nasa ibang prefecture ito. Nabahala naman si Momo dahil hindi daw nila kakayanin on their own ang kalaban, kung sana lang daw may kahinaan or something ang kaiju. Humarap lang ito sa pader at nagmukmak, pero tila may napansin naman si Okaron. Tinuro nito kay Momo na nag-go-glow daw ang pader ng bahay. Kaya't lumapit ito upang masuriin ang pader at na-curious naman si Momo ano ang iniisip nito. Tama nga siya, at maningning ang pader ng bahay ni Momo, napaisip tuloy bigla si Okaron. Sa may gate, makikitang sinabi ng perv na nandun na daw ang kalaban at papunta na sa kanila ang kaiju. Game face on naman na sina Momo at Aira upang harapin ito. Sinabihan ni Momo si Okaron na bantayan muna daw ang Evil Eye pati na si Erosok na siya namang kinukumbinsi ang sarili na isang masamang panaginip lang daw yun at hindi totoo ang nakikita niya. Samantala, nagtataka naman si Aira kung sino ba siya at bakit siya nandun habang papalapit na ang kaiju sa kanila. Sa gilid, may kinuha naman si Okaron sa dingang at sinabi nito kay Momo na yun daw ang sinasabi niya, bagay na ipinagtaka nito. Ipinakita ni Okaron ang nanoskins at ipinaliwanag na naayos daw nila ang bahay dahil sa mga nanoskins kaya naman nag-go-glow ito. Ngunit hindi daw ito ang oras para dun, sagot ni Momo. Paglilinaw naman ni Okaron na maaaring matalo daw nila ang kaiju, if gagamitin nila yon. Maririnig na ang dagungdong ng paglapit ng kaiju sa bahay ng mga ayase. Kaya naman, pumasok sila sa loob ng bahay upang magplano. Pumailalim ng lamesa ang Evil Eye na tinanong naman ni Aira kung ano daw ang ginagawa nito. Curious naman si Momo sa plano ni Okaron. Tinanong niya ano ang ibig sabihin nito kanina sa gagamitin nila upang talunin ang kalaban. Samantala, takot naman si Erosok dahil naririnig nitong papalapit na ang kaiju. Inexplain naman ni Okaron na ang bahay daw na yun ay gawa mostly gamit ang nanoskin. At ayon daw kay Ludris ang nanoskin ay binubuo ng ultra-high-density nanomachines na nagpipick up ng electrical signal ng utak nila. Dahil dun, kaya nitong magawa ang mga shape na na-visualize nila. Hindi pa din maintindihan ito ni Momo kaya naman ay demo daw muna ni Okaron para sa kanila. Samantala, walang ibang nasa isip ang Evil Eye kung hindi ang labanan nito kaya naman pinatitigil siya ni Aira. Napaisip naman si Erosok nang mabanggit ang nanomachines. Nilapag ni Okaron ang kamay niya sa table at sinabing imaginein daw nila na ang buong bahay na yun ay isang single piece ng nanoskin. Kunin lang daw nila ito at i-reshape, ipinakita niya kung paano yun mangyayari at nagulat naman ang lahat dahil dun. Nagtaka naman sila nang mapansin na nad-i-form ang buong bahay. Tila na warp ito kaya't tinanong ni Momo ano ang nangyayari at kung okay lang ba daw yun. Concerned siya kung hindi ba nito masisira ang bahay nila. Kinabahan naman si Okaron at inamin na hindi raw siya magaling sa pag-visualize. At nang tanungin ni Momo ano ba ang iniisip nito, sagot niyang, something big daw.
Napakapit tuloy bigla si Ira kay Okarun nang mapansin na nagdidikit na ang mga pader. Dahil dun, nakiusap si Okarun sa kanyang bumitaw dahil hindi siya makakonsentrate. Tinawag naman ito ni Momo at pinatabi sa kanya. Inutusan din ito si Okarun na ibalik ang bahay nila sa dati, bago pa daw sila maipit sa loob nito. Pinagpawisan naman ito at sinabing, gagawin niya daw. Pero namagitan si Erosok at Anya, kung kailangan daw nilang mag-visualize ng something big, iasa daw nila sa kanya yon. Nairita naman si Ira at hanggang ngayon ay curious pa din, sino daw ba siya? Nilapag nito ang kamay niya sa lamesa at nag-concentrate. Wika ni Erosok, ang nanomachines means sci-fi at ang sci-fi means siya, si Kinta Sakata. Nag-glow naman ang buong bahay na mukhang nag-e-expand. Gulat na gulat sina Ira at Okarun habang iniisip naman ni Momo kung naroon na daw ba ang kaiju. Focused pa din ang evil eye kay Okarun at sinabing handa na daw itong patayin siya. Samantala, todo concentrate si Sakata at kinakausap nito ang sarili na wag daw siyang i-fail ng imagination niya. Bigla na lang bumukas ang mga pinto at nahati ang lamesa sa gitna nila kung saan makikitang tila may machine part sa loob nito. Gumalaw ang kinauupuan ni Ira papunta sa labas at nabahala naman si Okarun para dito. Ganun din ang nangyari kay Sakata, habang bamuka sa ilalim ang space ng Evil Eye. Si Okarun ay nagulat din nang bigla na lang siyang mag-slide mula sa kung saan siya nakaupo pagilid. Concerned naman si Momo dito dahil gumalaw na lang ito bigla palabas ng pinto at diretso sa toilet. Matapos mapanood lahat yun, kinabahan naman si Momo at sinabing ang ayaw niya daw na mangyari ay ang mahulog siya. Kaya naman, instead na mag-drop ito ay biglang umangat ang kinauupan niya na parang ineject siya sa taas. Hindi siya makapaniwala sa nangyayari at pati na si Ira na nag-slide somewhere habang nakahawak sa palda niya. Nakahawak naman si Okarun sa parang motor handle at binanggit na sa ganung rate daw ay baka ma-dislocate na ang balikat niya. Habang pabagsak, ganun pa din ang sinasabi ng Evil Eye at sa kabilang banda, tumambling-tambling naman si Sakata. Dumiretso sa parang cockpit sina Momo at Ira, habang nakalambitin si Okarun at nakakapit pa din ng mahigpit sa handlebar. Makikitang unti-unting nang nag-transform ang buong bahay ng Ayase at nagmistulang isang robot. Nabuo ang malaking kamay nito na bigla namang hinayla ang Torii Gate at transform ang upper part nito bilang parang horn. Inilagay ito sa ulo ng mukhang giant Buddha robot. Hindi naman makapaniwala si Sakata sa nangyari at na-curious si Momo dito. Tinanong niya kung naririnig ba siya ng iba at sumagot si Okarun na oo, habang pinuri niya naman si Sakata dahil kahanga-hanga daw yun. Hindi ito makapaniwala na nagawa nitong ma-visualize yun. Pero paglilinaw nitong hindi daw niya visualize niya. Sumagot din si Ira na naririnig niya din sila. Nag-sorry si Momo dahil mukhang kasalanan niya daw yun. Nang banggitin daw kasi ang tungkol sa something big, naisip nito ang giant Buddha statue. Napamura man, na-amaze si Sakata dahil ngayon ay nakasakay daw siya sa isang robot. Galit na galit naman si Ira at sinabihan siyang tigilan ang pagsasalita ng sobrang lakas. Sagot naman ni Sakata na inaasahan niya daw bang tatahimik lang ito ngayong nasa harap niya ay ang isang napakalaking robot. Inamin niyang hindi daw siya ganun ka-grown up. Samantala, ganun pa din ang bukang bibig ng Evil Eye, ready na daw siyang patayin ito. Pinangalan ni Sakata ang machine na Great Kinta Bodhisattva, Zeta version. Proud na proud pa nitong sinabing pinangalanan niya na daw siya, kaya naman maghanda na daw sila dahil paparating na ang kaiju. Na-bring up naman ni Momo bigla kung marunong daw ba silang pagalawin ang napakalaking robot na yon. Sa kabilang side, makikitang papalapit na nga ang kalaban nila. Kaya naman, nabahala si Momo at inisip paano daw nila papagalawin yun. Ngunit kahit si Okarun ay hindi rin alam paano. Pumorma na nga ang kaiju upang atakihin sila kaya't nagpanik sila sa loob. Curious si Momo kung okay lang ba daw pindutin nila ang mga buttons sa loob at kung hindi ba sisabog ito kapag ginawa nila. Samantala, meron naman daw nakikitang lever si Ira at tinanong kung dapat bang hilahin niya ito. Takang-taka naman ng Evil Eye kung bakit daw siya na-stuck doon sa loob. Sumigaw si Sakata at pinakalma ang lahat at makinig daw sila sa kanya.
Ngunit, bigla naman itong na-distract nang mapansin na may higit 5 times energy gain ito, bagay na ikinais lalo ni Aira. Tinanong nito kung okay lang ba daw na sipin niya siya. Nag-take charge naman si Momo at sinabing, pumili daw sila ng button at pindutin ito ng isang beses. Bumilang ito ng 3 at sabay-sabay nga silang pumindot ng button from their end. Bilang resulta, sumabog ang isang bahagi ng robot habang nag-activate ang ilang functions nito. Hindi naman makapaniwala si Momo na sumabog ito at nag-sorry dahil kasalanan niya daw ata yun. Napansin naman ni Aira na parang may lumipad daw palabas dahil sa nangyari. Paglilinaw naman ni Sakata na hindi daw pwedeng sabay-sabay silang pipindot. Sa sobrang inis naman, sinira ng Evil Eye ang lugar niya at aalis na daw siya dun. Ang tumilapon pala papalabas ay si Okarun na sinabing mamatay na daw siya. Saktong sinipa naman ng Kaiju ang Giant Buddha, dahilan upang matamba ito. Dahil sa impact, analog din sa loob sina Momo at buti na lang ay merong airbag ang cockpit nito. Bumagsak pa gilid ang Giant Buddha at ginamit ng Kaiju ang buntot nito upang hilahin ito sa paa. Pinaghahampas niya ang Giant Buddha robot sa lapag gamit ang buntot at hindi ito tinigilan, dahilan upang ma-damage ang exterior nito. Matapos nun ay hinagis niya ang Giant Buddha ng napakalakas. Sa sobrang laki nga nila, ay makikitang naapektuhan na din ang mga bukid malapit. Nilapitan ng Kaiju ang Giant Buddha at hinawakan ang kanang kamay nito. Warek-warek na nga ang katawan ng Giant Buddha at naputol na ang horn nito dahil dun. Samantala, nakaligtas naman si Okarun salamat sa parachute na naka-attach sa upuan nito. Matapos lumipad sa itaas ng field ay sumadsad naman ito doon at sa dulo ay napatilapon sa kinauupuan niya. Ang nasa isip lang nito ay si Ayase, ngunit pagtingin niya sa Giant Buddha ay may tila napakalaking pagsabog. Hindi naman ito makapaniwala dahil doon. Bigla namang sumigaw ang Evil Eye ng Freedom. Nagulat si Okarun nang makita siya at tinanong, bakit daw niya sinisira ang mga bagay-bagay. Humiyaw lang ito sa tuwa at paulit-ulit na sinabing malaya na siya. Gayunpaman, napatilapon ito nang biglang may pagsabog muli. Concerned naman si Okarun para dito at tinanong kung okay lang ba daw siya. Tumingin ito sa kanya at tinanong kung siya ba daw ang gumawa nun at kung okay na ba daw na malabanan na silang dalawa ngayon. Sagot naman ni Okarun na hindi daw yun ang oras para dun. Nayanig naman bigla ang paligid kaya't natamba at napaupo ang dalawa. Yun pala ay dahil, pinag-aapakan ng Kaiju ang Giant Buddha. Na-curious naman ang Evil Eye kung ano daw ang napakalaking creature na yun habang nabahala si Okarun dahil nandun pa daw sa loob sina Ayase at ang iba pa. Napatanong naman ng Evil Eye kung tough ba daw yun pero sagot nitong sobrang tough daw at hindi niya alam kung paano ito tatalunin. Warek-warek na nga ang dibdib na bahagi ng Giant Buddha dahil sa pagtapak ng Kaiju, kaya't sumigaw si Okarun upang tawagin si Ayase. Bigla namang sinabi ng Evil Eye na nais niya raw labanan ito kaya't napatingin sa kanya si Okarun. Kumaway-kaway na nga ang Evil Eye upang kunin ang atensyon nito at dahil doon napaisip si Okarun dahil sa sitwasyon ngayon, mukhang mahihirapan daw sila. Muli pumorma ang Kaiju upang apakan ang Giant Buddha, kaya naman kinausap ni Okarun ang Evil Eye na sa ngayon lang daw. Hindi niya na natuloy ang sasabihin dahil nang paapak na ang Kaiju. Bigla namang naiangat ng Giant Buddha ang kanang kamay nito upang pigilan ang paa niya. Gulat na gulat si Okarun nang makita ito. May nagsalita at nagsabing nalaman niya na daw finally kung papaano ito mapapagalaw. Dahil gawa daw sa nanoskin ng robot, mukhang kailangan lang talaga ma-visualize ang mga bagay-bagay. Habang hawak ng Giant Buddha ang kamay ng Kaiju ay nagawa nitong iangat ang paa niya upang sipin ito sa mukha. Dahil dun, napabagsak ang Kaiju habang nakatayo na ang Giant Buddha. Sinabi ng nagsasalita na ang totoo daw ay, pangarap nitong makapag-pilot ng isang giant robot kaya naman nanood daw siya ng napakaraming robot anime. Parang nagre-regenerate naman ang kamay at katawan ng Giant Buddha habang dinagdag nitong na-imagine niya na mag-pilot nun madaming beses na. Napabilib si Okarun dahil sa nagagawa ng nanoskin, nagre-regenerate ito at nagte-transform. Nag-level up na nga ang Giant Buddha at naibalik ang kaliwang kamay nito.
Pumorma ito at naghanda upang muling harapin ang kaiju. Sinabi ng nagsasalita na pwede daw nilang sabihin na siya ay isang robot din. Si Sakata pala ang nagbabangit nun at nagpakilala ito bilang Kinta, ang wakas ng Joy Toy Pegasus Sakata. Handa na daw siya upang lumaban. Nagharap na nga ang Giant Buddha at ang kaiju. At ang taong nagkokontrol ng Golden Buddha ay si Sakata. Confident itong mapapagalaw niya ang malaking robot na yun. Hindi na naman naghintay pa ang kaiju na muling ginamit ang buntot nito upang ipalupot sa kanang kamay ng Giant Buddha. Hinayla niya ito ng napakalakas kaya naman natanggal ito. Dahil dun, umatake na si Sakata gamit ang Blazing Wind Seiken Zuki Punch. Nakuha man ang kanang kamay ng Buddha ay nagawa nitong makaatake sa kaiju gamit ang kaliwa. Napabilib naman si Okarun dahil napagalaw ito ni Sakata. Ngayon ang kailangan na lang daw niyang gawin ay ang bugbugin ito ng matindi. Sinabi ni Sakata na kayang-kaya niya daw i-handle ang dundam na yun higit sa kung sino pa man, kaya't muli niya itong inatake at hinamapes ang ulo ng kaiju gamit ang Hyper Gore Slash Attack. Sinipa niya din ito sa may tiyan, sabay gamit ng Daedalus Rocket Punch. Hinagis nito ang natanggal na kamay niya at pinadiretso sa mukha ng kaiju. Pakanta-kanta pa nga si Sakata nang muli niyang ibinalik ang kanang kamay ng Golden Buddha. At hindi pa ito tumigil dun, hinawakan niya ang buntot ng kaiju at umikot-ikot. Tinawag niya ang attack na itong Super Electrowave Hurricane, sabay bitaw sa kaiju, kaya't napatilapon ito ng sobrang layo. Muli, sinabi ni Sakata na mahal niya daw talaga ang mga robot. Inalala nito ang mga sinasabi ng mga tao sa tuwing bumibili siya ng Gundam. Hindi sila makapaniwalang sa edad niya ay bumibili pa siya ng ganong bagay dahil masyado na daw siyang matanda para dun. Sagot naman nitong ano daw ang pagkakaiba nun, ginagawa niya raw ito dahil gusto niya. Aniya, pinaghandaan niya daw ang moment na yun buong buhay niya dahil alam niyang ang pagkakataon na makapag-pilot siya ng robot ay dadating. Kaya naman, nagbabad ito sa roller coaster ng amusement park upang paghahanda laban sa robot sickness. Balik sa labanan, umatake ang Giant Buddha at umikot-ikot sa bicycle sa kaiju na nakahandusay sa lapag gamit ang Super Electrowave Spin. Nabalot ng usok ang paligid dahil sa nangyari kaya naman hindi malaman ni Okarun ano ang nangyari, dahil mula sa kung nasaan sila ay hindi nila nakita ito. Nawala naman bigla ang kaiju kaya't nagtataka ang Giant Buddha. Hindi makapaniwala si Sakata dahil imposibleng mangyari daw yun dahil kanina lang ay nandun lang ito. Bigla namang hamampas si Sakata pero buti na lang at nasalo ito ng airbag. Naitulak pala ang Giant Buddha na tumama sa mga gusali sa gilid. Hindi makapaniwala itong tinamaan sila at nagtataka siya dahil nagiging invisible ang kalaban. Gayunpaman, sayang daw ang effort nito dahil wika ni Sakata. Kayang-kaya niyang ma-manifest ang kahit anong ma-visualize nito. Kung gagamit daw siya ng infrared scope, magiging sobrang linaw na niya. Pero bigla namang tinamaan ang mga binti nito at napagbagsak. Dahil dun, bamuka ulit ang airbags at nagreklamo naman si Sakata dahil sa tuwing tinatamaan sila ay naiipit siya ng airbag. Hindi pa nga rin ito tinigilan ng kalaban at nawasak rin pati na ang mga kamay ng Buddha. Muli, bumukas ang airbag at sinabi ni Sakata na nasira na ang scope. Masyado daw palang marupok ang robot na yun at iniisip niya kung yun ba ay dahil bahay ito dati. Sa baba, sumigaw naman si Okarun at inutusan itong umalis na sa loob. Hilahin lang daw niya ang lever sa ilalim. Sagot naman ni Sakata na hindi niya daw maabot ang lever dahil nakaharang ang mga airbag. Warek-warek na nga ang Giant Buddha robot kaya naman humingi na ng tulong si Sakata dahil mamatay daw siya sa loob. Bigla namang may glow ang something na dumating, bagay na ipinagtaka ni Sakata. Sa di malamang dahilan, napa-comment si Sakata na ang gross daw sa feeling nun. May sumagot naman sa kanyang tigilan daw ang paggalaw pero wika nitong mas masahol pa daw sa seasickness ang nararamdaman niya. Si Momo pala ang may gawa nito at gamit niya ang psychic powers niya. Hindi makapaniwala si Okarun na ang laki nito at kaya ng robot na yun na gamitin ang kapangyarihan ng mga tao sa loob niya. Bigla namang tumubo ang buhok sa ulo ng Buddha at pumulupot sa katawan ng kaiju na nasa harap lang pala ng giant statue. Dahil dun, makikita na raw nila ang form nito.
Si Aira gamit ang Acro Silky ability ang gumawa nun at sinabi niyang hindi niya hahayaan lang makatakas ang kaiju. Hindi naman makapaniwala si Momo na okay si Aira at sinabihan niya itong anuman ang mangyari ay wag daw itong bibitaw agad. Dahan lang daw ang paggalaw nito. Pinuri naman sila ni Sakata dahil sa ginawa nila. Ngayon, iwan na daw nila yun sa Kinte Emperor Great Pegasus Sakata. Gayunpaman, pinatahimik lang ito ni Momo at hindi pinapagalaw, or else magkakasakit na naman daw sila. Muli, galit na tinanong ni Aira sino daw ba kasi siya. Pinagmamadali naman ito si Momo na kumilos dahil hindi niya raw kayang hawakan lang ang kaiju forever. Wika naman ni Sakata na wait lang daw, dahil hindi pa sila nakakapag-regenerate at hindi nila makakayanang umatake sa kondisyon nila ngayon. Pero muli, pinatahimik silang dalawa ni Momo dahil ginamit niya ang Giant Hand ability niya upang i-connecta ang kamay ng Giant Buddha sa katawan nito, sabay hawak sa nakapalupot na kaiju. Inangat ito ni Momo ng napakataas hanggang sa kalangitan at pinaikot-ikot. Napatakbo naman sila Okarun nang sabihan sila ni Momo. Matagal na pinaikot-ikot nito ang kaiju at tinanong sino daw ang motion sick ngayon. Kitang nahilo na ang kaiju dahil sa ginawa nito. Wika naman ni Momo na tignan daw siya ng curve dahil ipapakita niya kung paano talunin ito. Pagdating daw kasi sa kaiju, hindi lang ito tungkol sa pagsuntok at pagsipa kung hindi sa power bomb. Napakalakas naman siyang hinamapes nito mula ere papunta sa lapag. Dahil sa impact nito, na-knockout na ang kaiju at hindi na nakalaban pa. Unti-unti naman itong nag-shrink habang standing strong ang Giant Buddha sa harap nito. Napakalalim ng butas na nagawa nito dahil doon, pero nakakagulat na bigla na lang bumalik ang normal Japan. Takang-taka naman ang mga tao sa paligid dahil bigla na lang daw nag-appear out of nowhere ang robot. Kinabahan naman si Momo dahil ngayong natalo na ang kalaban ay bumalik na sila sa dati. Inisip niya kung paano makakabalik at sinabihan siya ni Sakata na i-visualize niya lang daw ang bahay niya. Kaya naman humawak ito doon at unti-unting nang transform ang Giant Buddha at bumalik sa original form nito, sabay balik sa lugar kung saan nakatayo ang bahay ng mga Ayase. Finally, back to normal na ang lahat, at nakaupo sa harap ng table sina Momo, Aira at Sakata. Hindi makapaniwala si Momo na nakabalik na sila. Gayunpaman, masuka-suka sila dahil sa hilo. Dahil doon, tumakbo sina Aira at Momo habang mangiyak-ngiyak naman si Sakata dahil hindi siya makapaniwalang nasa robot siya kanina. Tumatakbo naman pabalik ng bahay ng mga Ayase sina Okarun at Gigi na buhat-buhat ang kaiju, dahil doon nagreklamo silang ang sakit daw sa likod dahil sa bigat nito. Pagkarating sa bahay, binaba nila agad ang katawan ng kaiju sabay higa upang magpahinga. Tinanong ni Gigi kung ano daw ang bagay na yun at sagot niyang hindi siya sure pero cryptid daw ito. Noon daw ang tawag nila dun ay cryptids kaiju. Lumabas naman ng bahay si Sakata at sinabing late na daw sila at parehas silang useless. Natuwa naman si Okarun na makita ito at napabilib dahil napagalaw niya ang robot. Taas noo naman itong sumagot na piece of cake lang daw yun para sa gaya niya. Tinawag naman itong Kini ni Gigi at sinabihang ang badass daw niya. Sagot naman niyang, wag daw siyang maging casual sa kanya. Bigla namang naisip ni Okarun sina Momo at Aira at tinanong kung okay lang ba daw sila. Oo daw, wika ni Sakata at yun ay salamat daw sa kanya. Na-relieve naman si Okarun nang marinig yun. Dagdag ni Sakata, nais niya daw ng explanation mula dito kung nakikipaglaban ba daw sila upang protektahan ang mundo mula sa tinawag nilang kaiju. Sagot ni Okarun na hindi daw ganun yun. Ang totoo daw ay sila ni Ayase ay may hinahanap na golden ball na 5 cm ang laki. Gayunpaman, ang mga alien, spirits at iba pang nilalang ay hinahanap din daw yun. Pero kailangan daw nilang makuha yun. Gulat naman si Sakata at tinanong kung nakasalalay raw ba sa golden ball na yun ay kapalaran ng mundo. Napayuko naman si Okarun at sinabing, hindi naman daw ganun ka big of a deal masyado. Naiintindihan daw siya ni Sakata kaya naman, kung ganun, ipapahiram niya daw dito ang lakas niya. Tumanggi naman si Okarun at wika ni Gigi sa tinawag niyang Kini, real serious business daw yun, kaya best na mag-walk away na lang siya. Tinawag naman itong pretty boy ni Sakata at Anya, hindi daw siya nakakalimot at isa pa,
wala daw siyang tiwala dito. Hindi daw nila kayang protektahan ang mundo with someone na may split personality sa side nila. Bingo, sagot ni Gigi. Sinabihan din daw siyang wag maging involved sa stuff na yun kaya naman nasa same na boat daw sila. Habang nagsasagutan ang dalawa, sinilip naman ni Okaron ang bibig ng kaiju at biglang nagulat. Tinanong ni Gigi ano daw ang nangyari at na-curious din si Sakata. Meron daw parte ng tao sa ibig ng kaiju, sagot nito. Hindi naman makapaniwala si Juju doon at wika ni Sakata, imposible daw yun. Ibig sabihin daw ba ay may kinain itong tao? Inutusan nito ang pretty boy daw na si Juju upang imbestigihan ito pero tumanggi siya dahil hindi niya daw kaya ang gore. Nagalit naman si Sakata at tinawag itong useless. Ano pa daw ang silbi ng poging mukha nito kung ganon? Curious naman si Gigi kung bakit parang may hinanakit ito sa kanya at tinanong kung may ginawa daw ba siya sa kanya. Dahil ayaw ng dalawa, si Okaron na ang nag-volunteer na silipin ito. After all, sa kanya naman daw ang gold ball. Lumapit ito at sumilip sa bibig ng kaiju. Nagtaka naman siya nang makakita ng zipper doon at binuksan ito. Sa loob pala ng kaiju ay merong isang short-haired na babae. Gulat na gulat sila sa Sakata, Gigi at Okaron nang makita ito. Nakapikit lang ito at tila ay nag-struggle. Pagkamulat ng babae ng mata, bumungad sa kanya ang nagsalamin na si Okaron. Kaya naman, nagtaka ang babae. Sa loob ng bahay, nakalupasay sa lapag sina Aira at Momo dahil hirap daw silang makagalaw. Matapos sa muka, sinabi ni Momo na hindi na daw siya muli sasakay sa isang robot. Bigla naman itong narinig na mukhang nakabalik na daw sina Okaron at Gigi, kaya naman tumayo na ito at sumulap upang tanungin kung okay lang ba daw sila. Gayunpaman, pagkatingin nito ay nasaktuhan niyang hinalikan ng babae si Okaron. Hindi naman makapaniwala sina Sakata at Gigi sa ginawa nito. Habang pinagpawisan at nag-blush si Okaron pagkatapos. Bakas ang pagtataka sa mukha ni Momo nang makita ang babaeng yun. Stunned si Okaron matapos siyang halikan ng babaeng nasa loob ng kaiju. Hindi din makapaniwala si Sakata, na lumuluha pa habang sinasakal si Gigi, at pati si Ayase hindi makapaniwala. Sinipa ni Ayase ang babae, at makikita na hinahampas ni Gigi ang braso ni Sakata para makalaya mula sa pananakal nito. Tinawag na intruder ni Ayase ang babae, at tinanong niya ito kung ano ba tingin nito sa sarili niya. Ang sinagot nito ay ang mga salitang di maintindihan, at nagwala si Sakata na nagpatalsik kay Okaron at Gigi, at sinabi na sana siya na lang daw ang bumukas sa zipper, at gusto niya daw ng do-over. Napansin ni Ayase ang kaiju na katabi ng babae, at mukhang may napagtanto siya. Tinanong niya ito kung ito ba ang kaiju, at kung bakit nito hinalikan si Okaron. Muling sumagot sa mga salitang di ma-worry ang babae, at di siya maintindihan ni Ayase kaya tinawag siya nitong dummy. Sinabi naman ni Sakata na mukhang gustong magsalita ng babae kaya pakinggan nila ito, pero sinigawan siya ni Ayase na gusto lang daw niya na magustuhan siya ng babae. Sagot ni Sakata na tumigil daw si Ayase, at wag itong sabihin kahit kanino. Ika naman ni Okaron na kumalma daw si Ayase, at pakinggan daw niya kung anong sinasabi ng babae. Sinabi ni Okaron na mukhang hindi na kaya lumaban ng babae, at kailangan pa nila ito tanungin tungkol sa gold ball. Ayaw, pumayag ni Ayase, at sinubukan mga tuwira ni Okaron, pero galit na sinabi ni Ayase na hinalikan daw kasi ng babae si Okaron, at ngayon nagbabait-baitan na ito sa babae. Naguguluhan si Okaron sa sinabi ni Ayase, at ikanya na hindi daw yun ganon at normal lang ang behavior niya. Ayaw maniwala ni Ayase na normal lang yun, at paano daw normal umakto si Okaron matapos mahalikan ng isang babae. Sagot ni Okaron na shaken up daw siya sa nangyari, at sobrang ganda daw ng babae, kaya tila nagalit si Ayase. I hate this, sigaw ni Ayase, at nag-walk out siya dahil sa narinig niya. Sinabi niya gawin daw ni Okaron ang kahit na anong gusto niya, at wala siyang pake sa babae. Sinubukan ni Okaron na tawagin si Ayase, pero sinabihan siya nito na save it. Umiiyak na tinatawag ni Okaron si Ayase, at ika naman ni Sakata na hindi daw yun oras para awayin ang isa't isa. Kailangan pa daw nila malaman kung paano kausapin ang babae. Matapos nun, damako tayo sa ibang lugar kung saan makikita natin ang dalawang bata na may tinuturo, at mukhang naguguluhan si Okaron.
Tinanong niya ang babaeng Kaijo kung pwede ba daw na wag nitong hawakan ang uniform niya ng ganon. Mukhang nahiya naman ang babae, at sinabi ni Okarun na hindi talaga nila kaya na makipag-usap sa babae. Sa kabilang banda naman, nagpapatawa si Gigi na ginagaya ang isang axolotl, pero wala itong epekto sa babae. Pinatigil siya ni Sakata, at ikanito na tinatakot daw ni Gigi ang babae. Tapos, pinakilala niya ang sarili niya sa babae bilang si Kinte Sakata na kilala din daw sa pangalang Galewind Albert. Sinabi niya na siya daw ang unang nagbukas sa zipper ng babae, at clumsyful lang daw si Okarun na nagmukhang siya ang nagbukas ng zipper. Siya daw ang nauna at pangalawa lang si Okarun, at tinanong niya ang babae kung nagets ba nito. Ika naman ni Okarun na saka na daw niya ibigay ang bersyon niya kapag naiintindihan na nila ang sinasabi nito. May sasabihin sana si Sakata kay Okarun, pero sinabi nito na kailangan niya daw klaruhin ang misunderstanding ni Ayase kanina. Makikita natin ang farm kung nasan si Mr. Shrimp, at tinanong niya kung sino ang kasama ni na Okarun. Hindi pa daw siya nakakakita ng alien tulad nun dati. For real. Ika ni Gigi, at mukhang similar daw si Mr. Mantis Shrimp sa babae. Tila na-offend si Mr. Shrimp sa sinabi ni Gigi, at hindi daw sila magkatulad kahit na kaunti. Tinanong naman ni Sakata, kung sino ba ang lalaking kausap nila, at kung propeta ba daw siya. Pinaliwanag ni Okarun na Mr. Mantis Shrimp daw ang tawag nila sa lalaking yun, at alien daw siya. Di makapaniwala si Sakata na alien si Mr. Shrimp, at hindi pa daw siya nakakakita ng alien dati. Dagdag pa niya na mukha daw itong middle-aged man. Ika naman ni Mr. Shrimp na subukan daw nila gumamit ng translator, at nagulat si Okarun na meron palang bagay na ganun ka-useful si Mr. Shrimp. Sinabi ni Mr. Shrimp na nakatulong yun sa kanya nung unang dumating siya sa Earth. Ang translator ni Mr. Shrimp ay isa palang salamin na may malaking ilong at mustache. Sinabi ni Mr. Shrimp na kausapin na nila ang babae, at tawang-tawa naman si Gigi, na tinanong kung sigurado ba si Mr. Shrimp dun. Ika naman ni Sakata na hindi daw yun laughing matter, at hindi siya papayag na merong tumatawa sa babae, at tigilan na daw ni Gigi yun. Napabilib naman si Okarun na sinabing maiintindihan na pala nila ang lengguwaheng alien, pero ika naman ni Mr. Shrimp na meron pa rin silang hindi maiintindihan. Inutusan ni Gigi si Okarun na kausapin ang babae, at nagtaka naman ito kung gusto ba ni Gigi na siya unang kumausap. Sagot ni Gigi na kay Okarun lang daw kasi ito sumasagot, at pumayag na si Okarun. Sinabi ni Okarun sa babae na ang pangalan niya daw ay Takakura, at tinanong niya kung ano pangalan nito. Kinakabahan sila sa kakahintay sa sagot ng babae, at binanggit nito ang salitang Vamola. Iba-iba ang reaksyon ng tatlo sa sinabi ni Vamola, at sinabi ni Gigi na parang King Kazu daw habang sumasayaw siya. Tinanong naman ni Okarun kung bakit pumunta ng Earth si Vamola, at putol-putol na mga salita ang lumabas mula rito. Ika ni Okarun na kaunti lang sa sinasabi nito ang nagegets niya. Sinabi ni Mr. Shrimp na masama daw yun. Kaunting salita lang ang napipick up ng translator, at kaya nitong maghanap ng analogous words, pero magtatagal ito. Nagsalita muli si Vamola, at tila sinasabi nito na naghahanap daw siya ng malakas na tao na lalabanan at kapag natalo siya, ikakasal sila ng taong yun. May sasabihin sana si Okarun, pero sinabi ni Vamola na ikakasal daw sila. Pumagit na naman si Sakata sa kanila, at sinigaw niya na paano naman daw siya. Siya daw ang nagpapilot sa Great Quinta, at siya daw ang tumalo kay Vamola. Sumang-ayon naman si Okarun, at ikanya na hindi daw siya ang malakas na tao. Natulala si Vamola sa kanila, at sinabi ni Gigi na mukhang naintindihan sila nito. Ika naman ni Sakata na buti na klaro na daw yun, pero tinanong ni Gigi kung anong pinagsasabi niya, super tough daw si Okarun. Pero sinabi ni Okarun na ayaw daw niyang gumulo pa ang mga bagay. Dagdag pa niya na naiintindihan na nila ang objective nito, at maklaklaro nun ang misunderstanding ni Ayase. Tinawag na baby ni Sakata si Vamola, at tinanggap niya na lahat ng confusion na yun ay kasalanan niya. Ika niya na time for a do-over daw, at tila humihingi siya ng yakap kay Vamola. Gayunpaman, si Okarun pa rin ang niyakap ni Vamola, at makikitang nag-ala Michael Jackson si Gigi, habang sinabi ni Sakata na sabihin daw sa kanya kung saan ilalagay ang kamay niya. Sinusubukan naman ni Okarun na lumayo kay Vamola,
At tinanong niya si Mr. Mantis Shrimp kung wala ba daw translator para sa kanila. Sagot naman ni Mr. Shrimp na wala daw, at kailangan na niyang bumalik sa trabaho. Aayusin daw niya ang translator ng onti bago sila bumalik. Tinanong naman ni Okarun kung kailan daw sila babalik, at sinabi ni Sakata na hindi daw siya mag-give up. Sa sumunod na eksena, makikita natin ang isang abandonadong gusali, at nandun ang 3 serpo. May kausap ang isa sa kanila, at sinabi niya na hindi pa daw nila naoobserbahan ang kausap nila dun dati. Tinanong din niya ang kausap niya kung unang beses ba nito sa Earth. Kita natin ang isang figure sa dulo ng hallway, at sinabi ng isang serpo na teritoryo daw nila ang lugar na yun, at hindi pwede pumasok ng basta-basta ang figure dun. Tapos, napisa ang ulo ng 2 serpo, at hinawakan ng sa mukha ang isa ng tila paa ng higanteng manok. Sinabi nun na ang gamit ng serpo ay gamit niya din, at ang kanya ay kanya lang. Bumalik tayo sa bahay ng mga Ayase, at merong nakahain na takoyaki. Tinanong ni Ira kung ano meron, at makikita natin na muling magulo ang ganap sa hapagkainan. Tinawag na jerk face ni Ira si Vamola, at tinanong niya kung bakit ito kumakain kasama nila, muntik na sila mapatay nito. Kumakain naman si Momo, at sinagot ni Gigi kay Ira na sobrang ganda daw kasi ni Vamola, at sinabi ni Ira na pwede na daw dumiretso sa impyerno si Vamola. Ika naman ni Seiko na hindi niya kilala ang bagong lalaki, na si Sakata, pero kumain lang daw ito. Sinabi naman ni Turbo Granny na lagyan daw nila ng cork si Vamola, at gulat naman si Sakata na nakakapagsalita siya. May tunog naman ng gok-gok, at sinabi ni Ira na kinakausap niya si Vamola, at sabihin ito ang kahit na ano. Ika naman ni Sakata na hindi daw naiintindihan ni Vamola ang lengguwahe nila, kaya patawarin na lang ito ni Ira para sa kanya, at sinagot ni Ira na wag daw siya pasukahan. Pinaliwanag ni Okarun sa kanila na inaayos lang ni Mr. Shrimp ang translator, pero pag naayos na yon, makaklaro na nila ang misunderstanding. Sagot ni Momo na wala daw misunderstanding, at hindi siya nagtitiwala kay Vamola. Ika naman ni Okarun na ang sinasabi niya daw ay ang misunderstanding sa side ni Vamola, dahil nakikipaglaban daw ito para maghanap ng mapapangasawa, at mukhang nagulat sina Ira, Momo, at Gigi nang marinig ito. Dagdag pa ni Okarun na mukhang naghahanap daw si Vamola ng mas malakas sa sarili nito, dahil kapag natalo siya, papakasalan niya ang tumalo sa kanya, at makikita natin na sinusubukan ni Vamola na kumain habang sinasabi ito ni Okarun. Bukod dun, akala daw ni Vamola na si Okarun ang tumalo sa kanya, at sinabi ni Ira at Momo na sila daw ang tumalo kay Vamola. Ika ni Okarun na totoo ngayon, pero hindi maintindihan ng translator ni Mr. Shrimp kung anong sinasabi ni Vamola, kaya hanggang sa maayos yun, hindi nila ito makakausap ng maayos. May gusto naman sabihin si Sakata, at ika niya na para sigurado daw, ang 2 babae ang nag-deliver ng finishing blow, pero siya daw ang pamagod kay Vamola. Sa ibang salita, sino ba daw ang pinakamalakas, na dapat pakasalan ni Vamola? Wag na daw nila ipa-spell out yun sa kanya. Tapos sinabi niya na yun ay si Galewind Albert, Quinta, The End of Pegasus, Sakata. Tinawag siyang Moro ni Momo, at sinabi naman ni Ira na nagka-motion sickness siya sa pagkapiloto ni Sakata. Ika naman ni Sakata na kaysaya daw na pag-alitan ng 2 magandang babae. Kinalabit ni Vamola si Okarun, at tinuro niya ang mga takoyaki na tila humihingi pa siya ng mga ito. Kinuhaan siya ni Okarun, at nasabi ito na ilan daw kaya ang kayang makain ni Vamola. Nabanggit ni Okarun na may appetite talaga kumain si Vamola, at ika ni Seiko na gusto niya daw sa taong marunong kumain kaya busugin lang ni Vamola ang sarili niya, at magluluto lang siya ng takoyaki para rito. Ayon naman kay Okarun, iniisip niya daw kung anong mga kinakain ni Vamola at madami pa siyang gustong malaman, at makikita natin na mukhang nagseselos at naiinis si Momo. Sinabi ni Okarun na madami daw nakain si Momo, at tinanong niya kung okay lang ba ito. Natanong naman ni Momo kung yun lang ba daw ang masasabi niya, kaya nagtaka si Okarun. Matapos yun, tumayo si Momo, at umupo siya sa tabi ni Okarun, at binigyan niya ng plastic ng ngiti si Vamola, nang umiti din sa kanya, kaya mukhang naguguluhan si Okarun sa ginagawa nilang dalawa. Di nagtagal, maririnig natin ang tunog ng dighay, at makikita natin si Momo, na nakahiga at sinabi na madami daw siyang kinain. Ika naman ni Okarun na binanggit niya daw yun,
at sinisi ni Momo si Okarun. Ayon sa kanya, pinakain daw ni Okarun sa kanya ang lahat ng kinain niya, at ika ni Okarun na anong akusasyon naman daw yun. Tapos, tinanong ni Momo kung nakay Vamola ba ang gold ball, at sagot ni Okarun na hindi pa sila sure, dahil hindi pa sila naiintindihan nito kaya hindi sila makakuha masyado ng mga detalye. Muling sinabi ni Momo na hindi siya nagtitiwala kay Vamola. Dagdag pa niya na sinara sila ni Vamola sa loob ng black space at inatake sila tulad ng ibang alien. Natalo man nila si Vamola, pero kung hindi daw nag-transform ang bahay, napahamak na sila. Ika ni Momo na baka nagpapahinga lang si Vamola, na naghihintay ng oportunidad na atakihin sila muli. Makikita natin na lumabas ng kaiju suit si Vamola habang sinasabi ni Momo na kalaban pera nito. Banilinan niya si Okarun na huwag maging kampante porket hinalikan siya ni Vamola. Ika ni Okarun na galit pa rin pala si Momo dun, at ika niya na sinurpresa man siya ni Vamola, pero hindi pa rin niya binababa ang guard niya, at magiging okay ang lahat. Tinititigan naman ni Momo si Okarun, at hindi niya maintindihan kung anong ginagawa ni Momo. Ginawa ulit ito ni Momo, at tila naiinis na si Okarun sa kanya. Ika ni Momo na naglalaway daw si Okarun, at nagsorry naman si Okarun at sinabi niya na ganun lang talaga ang mukha niya. Tinanong naman ni Momo kung bakit hindi siya matignan sa mata ni Okarun, at guilty daw ba ito? Hindi daw, sagot ni Okarun, at muling tinanong ni Momo kung bakit Sa oras na yon, tinawag ni Gigi si Okarun, at may tinawag siyang incredible. Sa sumunod na eksena, makikita na sinisilip ni na Gigi ang loob ng kaiju suit ni Vamola, at sinabi ni Sakata na astonishing yun at meron daw yun HUD projection tech sa loob. Nakiusap naman si Gigi kay Vamola kung pwede niya ito gamitin, at ika ni Sakata na no fair daw. Tapos, tinuruan ni Gigi si Vamola na mag-thumbs up, at nung nagawa ito ni Vamola, agad na sinuot ni Gigi ang kaiju suit, at sinabi ni Sakata na siya daw susunod. May sinasabi naman si Vamola na hindi maintindihan, pero mukhang pinipigilan niya si Gigi na gamitin ang kaiju suit, pero mukhang huli na siya, at tila na-amaze si Gigi sa nakita niya. Makikita natin kung anong nakikita ni Gigi, at kaparehas ito ng nakikita ni Iron Man, na merong iba't ibang systems na sabay-sabay gumagana. Sa kabilang banda naman, maririnig natin ang tunog na beep-beep, at makikita natin ang pira-pirasong katawan ng mga serpo. Gawa ito ng nilalang na nakita natin kanina na merong paa ng manok para sa kamay, at merong nasa likod niya na mukhang mga aliens din.